Aminado si Lavender Field star Janine Gutierrez na kinikilig siya sa revelasyon ng kanyang kasama sa show na si Jericho Rosales tungkol sa kanilang dating status. Unexpected daw para kay Janine dahil hindi niya akalaing relasyon nila ang pag-uusapan sa gitna nga ng promotion ng Lavender Fields. Naninibago daw ang aktres dahil low-key lang siya noon sa mga dati niyang relasyon. Sweet daw at proud si Jericho sa kanilang love life. Gaganap si Janine bilang si Iris, ang palaban na asawa ng karakter ni Echo na magpapahirap sa buhay ng karakter ni JD Santa Maria. Mapapanood po ito ngayong September 2 dito sa TV5. Alright, samantala po naman, good morning kay JB Garganera. Ganda umaga JB at kay Manong Tuts Almazan. Mamaya baka mo Manong Tuts ha, yung ating mga pinaghandaan na mga diskusyon. At easy ka lang, Boss Max ka muna. Nababahala po naman si Beanie member Gwen dahil po sa fans na umano'y kumakatok sa kanilang kwarto para magpa-picture. Sa kanyang post sa X, nakakalungkot daw ang nangyari. Kanya pong palala na rin daw po ito ng palala. Sila na nga raw po ang nag-a-adjust minsan po sa ibang mga fans. Pero sana nga raw po ay igalang po ng kanilang mga fans ang kanila pong tinatawag na personal time. Sabi pa ni Gwen, palagi nilang sinusubukan pong pagbigyan ang blooms pero hindi sa puntong kakatok na ang fans sa kanilang kwarto para magpa-picture. Noong pong Hulyo, nagpaalala po ang kanila pong management na handa silang gumawa ng legal na aksyon sa sinumang manghaharas sa Beanie. Umabot na sa pagkatok sa kwarto. Pero girl, dito talaga dapat din mabigyan ng guidance ng mga batang ito na ito ang kapalit ng katanyagan, ha? Yes, kasama talaga ito sa trabaho. Yan ho mga bagay na kasi mahirap na yun no? Yan po ang mga bagay buti na na lang, dapat. di ka nag-artista, baby. Hindi, siguro may kinukuha kumakatok din sa kwarto mo. Kinukuha ko actually. Sino pero, kumukuha sa'yo? Sino? Sa Pagita Pictures kaso. Sobrang luma. Sa Pagita Pictures Sa akin kasi may offer ako. Hindi ko napagbigyan kasi... Ba't di mo pinagbigyan? Mas gusto mo dito sa radyo. Nalanta na yung sa Pagita. Oo. Hindi, pero... Viva Max, wala kang offer? Ha? Viva Max. Hindi ako pwede. Baka maging controversial tayo dyan. Hindi kaya ng powers natin. Hindi carry. Oo. Oo. Hindi nga... dapat mabigyan din ng guidance. Yan ang kapalit. Part of pagiging sikat talaga yan. May mga yan. iba nga na mga Hollywood stars na nagkaroon ng depression. Because of dahil doon sa sobrang kasikatan na nag-iba ang buhay, din makalabas. Hindi ako nagbibiro Totoo po yan, marami pong ganoon. So dapat dito may guidance din kasi yan ang kapalit Yan ang kapalit ng kasikatan. So hindi ibibigay sa iyo lahat Di ba may mga ibang tao gustong sumikat, right? Hindi nyo nakikita pero, kung pros and cons. How do you manage fame? How do you manage fame? Opo. Ito yun. Ito yung mga pagsubok sa kanila po. So dapat lang mabigyan din po ng guidance. Yung sa mga fans, wala ka di ba? Hindi yun, iniidolo ka. Yung iba nga, di ba? Halos ipagtirik ka ng kandila. Talagang idol na idol ka. Maraming ganun. Ha? Kahit buhay pa, pinagtirik ng kandila. Halos ganun. O si Ma'am Dina Aquino, tsaka magkasama yan, si Ma'am Cherry Baile. Saan? Ha? Sinong Nung pinagtirik? panahon ng Guy and Pip. Sila yung mga nagtirik ng kandila? Oo. Nagsasabit ng sampagita sa mga artista? Oo nga. Si Ma'am Cherry nga, tingnan mo yung kanyang si Ma'am Cherry Baile? Sa office ni Ma'am Cherry? Sa office niya. Anong titignan natin? Si Jaime de la Rosa. Yun ang mga idol niya. May mga poster doon sa kwarto niya. Si Jaime de la Rosa. Oo. Oo. Sino siya? Si Paraluman. Oo. Yun ang kanyang mga idol. Sige. I-google namin lahat yan. Sabi ng mga millennials at Gen Z. Pero ito mga kapatid. Okay. Nanganak na po ang singer-actress na si Angeline Quinto sa kanyang ikalawang anak. Sa kanya nga pong Instagram story, ibinida niya na family of 4 na sila kasama ang kanyang husband, panganay na si Silvio at ang kanyang newborn baby girl. Sa isa pang pinadala sa ating larawan ng kanyang management, ipinakita ang unang sulyap ni Angeline sa kanyang anak naman. May baby boy na, ngayon may baby girl naman. Ang pangalan po ay Azina Silvia. Nitong Mayo lang nang inanunsyo ni Angeline ang kanyang pagbubuntis, diretso sa gender reveal sa kanyang Piliin Mo ang Pilipinas entry. Samantala po naman sa oras na alas 7:22 na,
Sa ilang pang mga balitang mula po sa Pinilakang Tabing, trending po ang remake ng classic OPM hit na Sumayaw Sumunod ng All Pinoy Global Pop Group na Horizon. Ang kanta po'y bukod pa sa Tagalog, may Korean at English version. Gusto rin daw nilang maghain o maging anthem ito ng kanila pong anchors. Maging sila ay nagulat na nakuha nila ang rights sa 1970s hit ng Boyfriends. Kakalabas po lamang nito, number 1 na kaagad ang Sumayaw Sumunod sa Apple Charts. Abangan pa raw po ang Horizon sa kapatid channels dahil po kapipirma lamang din ng kanila pong MLD Entertainment at ng TV5 partnership. Wow, Yun, si Boss Guido. Congratulations, Si Horizon. Boss Guido, ayan. Welcome to Kapatid Network. Oo, at pati ang ating bossing na si Pierre, nandun din. Ganda ng ngiti niya, si Boss Pierre. Oo. Magkakaroon po ng idol search na susunod po sa yapak ng Horizon. Love it! Samantala, bibida naman ang Filipino-Canadian actor na si Manny Jacinto sa sequel ng 2003 movie na Freaky Friday. Gaganap si Manny bilang asawa ng karakter, ni Lindsay Lohan na si Anna. Nauna nang inanunsyo na magbabalik si Lindsay at Jamie Lee Curtis bilang mag-ina sa pelikula. Ito yung mga binabanggit-banggit mo ng mga sa Hollywood, yung nagkakaroon ng depression. Ito si Lindsay Lohan, buti nga nakabangon na ngayon. Isa sa mga nagkaroon din ng depression. Kilala naman si Manny sa pagganap niya sa Star Wars, The Acolyte, at pati sa karakter niyang si Jason Mendoza sa seryeng The Good Place. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.